Dimitri Valencia's channel. Welcome to our June 2025 update on the Cavite-Laguna Expressway or CALAX. In this episode, we are taking you on a full tour of the expressway's ongoing construction. We're highlighting new progress in subsection 3 and will zoom in on the major developments happening in subsections 2 and 1. But before we dive in, let's take a quick refresh on your memory. Subsection 3 covers about 7.91 kilometers. This is a stretch from Silang Aguinaldo Highway Interchange to the Governor's Drive Interchange. Subsection 2 is even longer at 9.79 kilometers, running between Governor's Drive and the Open Canal Interchange. Subsection 1 spans 8.75 kilometers and connects Open Canal to the Kawit Interchange. And soon, this massive project will extend even further, linking Kawit to the CC Link via Centennial Road. This video will be presented in Tagalog. For our non-Tagalog speaking viewers, subtitles are available to help you follow along with the full update. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng CALAX na malapit sa Aguinaldo Highway. At kung makikita ninyo, nagsimula na ang paghuhukay para sa bagong alignment ng kalsada. Dadaan ang mismong expressway sa ilalim ng Interchange Bridge 4 kaya malaking trabaho ito para sa construction team. Lalo na nagsisimula na rin ang tag-ulan, medyo nagiging hamon na ang tuloy-tuloy ng trabaho dahil sa pabago-bagong panahon. Lalo na kung bigla ang bumubuhos ang ulan habang may ginagawa sa site, pero tuloy lang ang progreso. Kung mapapansin ninyo, medyo mas mataas ang elevation ng eastbound exit na papunta sa Laguna. Samantala, ang main alignment ng CALAX ay nasa mas mababang level. Ibig sabihin, may engineering consideration ito para sa daloy ng trapiko at drainage at para mas maging ligtas ang daan sa lahat ng panahon. Sa paligid ng alignment, kitang-kita na rin ang mga naka-install na poste ng kuryente. Halos kompleto na rin sa bawat bahagi ng site. Bukod dyan, kapansin-pansin na rin ang mga bagong gawang drainage katulad na lang ng mga unit structures na nakalatag na ngayon. Importante ito para mas maging maayos ang agos ng tubig ulan at maiwasan ang pagbaha habang tinatapos ang proyekto. Tuloy-tuloy na rin ang trabaho dito araw at gabi, lalo na ang paghakot ng lupa palabas ng site. Gamit nila ang malalaking truck at heavy equipment. 24/7 ang operasyon dito para lang ma-manage ang sobrang daming hinukay na lupa sa area. Sa laki ng volume na kailangang ilabas, kailangang mabilis at tuloy-tuloy ang kilos para hindi maipon at makaantala sa iba pang gawain. Ngayong madalas ng pag-ulan dahil sa habagat, mas lalo pang pinapaspasan ng construction team ang paglalagay ng storm drains at iba pang drainage structures. Ang goal nila, maiwasan ang anumang pagbaha sa site. At masigurong kahit umulan, tuloy pa rin ang trabaho. Kaya't bawat galaw dito ay sinisiguradong maayos, mabilis at ligtas. Sa ngayon, mas marami ng bahagi ng alignment ang may PCCP. Karaniwan itong ginagawa mula dapit hapon hanggang madaling araw para maiwasan ang sobrang init at pwedeng makasira sa quality ng semento. Ginagawa ito sa mga oras na malamig ang panahon para hindi agad matuyo ang konkreto, para mas maganda ang curing at para makaiwas sa cracks.
makikita natin ang wood and slip form paper na ginagamit sa paglalatag ng konkretong daan. Ang makinaryang ito ay nanggaling pa ng Germany at tumutulong ito para maging pantay-pantay ang surface at para mas mabilis ang trabaho. May mga naki-install na ring mga dowel bars. Ito yung mga bakal na inilalagay para mas matibay ang kalsada. At ito naman ang good news, tapos na ang construction ng Waterway Bridge 9. Isinasara na ngayon ang katabing access road at kasalukuyan na rin inaayos ang ilog sa ilalim nito. Layo ng restoration na ito na mapanatili ang natural na agos ng tubig para maiwasan ang pagbaha at masigurong ligtas ito sa kapaligiran.
Kung mapapansin ninyo, karamihan na sa mga bahagi ng alignment ay natapos na ang paglalagay ng konkretong daan. Kaunti na lang talaga ang kailangang habulin, gaya ng mga shoulder o gilid ng kalsada, pati na rin ang median o gitnang bahagi. Isa itong magandang senyales na unti-unti nang lumalapit ang completion ng buong seksyon ng proyekto. Tara, silipin naman natin ang aktual na construction activities na ginagawa dito kamakailan. Ito yung bahagi kung saan nagsimula ang PCCP works mula hapon hanggang madaling araw. Ngayong gabi, susubukan nating sumilip mismo sa makina ng slip-form paver para makita kung paano kaingat at eksaktong inilalatag ang konkreto sa kalsada. Makikita dito ang dedikasyon ng mga manggagawa mula pagtutok sa kalidad ng konkreto hanggang pagsiguro na tama ang curing process. Hindi biro ang effort ay binubuhos nila, lalo na't ginagawa nila ito habang karamihan sa atin ay mahimbing nang natutulog. At matapos ang ilang oras na tuloy-tuloy na trabaho, natapos na rin ang shift ng slip-form paver. Makikita natin na pantay-pantay ang pagkalatag ng konkretong daan at sinisigurong magiging matibay at long-lasting ang bawat bahagi nito. Ngayong buwan ng Hunyo, tuloy pa rin ang mga aktibidad sa Overpass Bridge 4. Kasalukuyang ginagawa ang mga approach at ramp, habang isinasabay naman ang mga paggawa ng PCCP para dito. Tingnan natin na mas malapitan ang isa sa mga bagong bahagi ng Calax.
Sisimulan natin ang drive mula sa Overpass Bridge 4 at dadaan tayo hanggang Interchange Bridge 3 para mas ma-appreciate natin ang mga progreso. Bukod sa kondisyon ng road surface, makikita din natin ang ilan pang mga bahagi na patuloy pa rin tinatrabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon sa Governor's Drive Interchange ngayong unang linggo ng Hunyo 2025. Ito ang isa sa pinakamahalagang koneksyon ng Calax, kaya sinisigurado ng team na bawat detalye ay maayos at natututukan.
Silipin naman natin ang pinakabagong kaganapan dito sa subsection 2, partikular na sa Waterway Bridge 8 na nasa likod lang ng Can-Asia. Nandito na rin ang mga heavy equipment mula sa Trevi bilang paghahanda sa board pile activities. Gagawin ito para siguradong matibay at matatag ang mga pundasyon ng tulay. Kung mapapansin ninyo, may mga nakaabang na girder sa paligid at yan ang gagamitin para sa mga itatayong tulay sa area na ito. Ngayon, punta naman tayo sa Expressway Bridge 6. Dito makikita ang pinaka-recent na galaw sa construction site. Matagumpay nang na-install ang mga girder para sa Waterway Bridge 3 noong nakadaang buwan. Senyales na tuloy-tuloy ang progreso dito. Dito naman tayo sa subsection 1. Unti-unti nang nabubuo ang trumpet-style open canal interchange. Dito din ang exit papuntang Open Canal Road mula sa Governor's Drive, dadaan sa ilalim ng Interchange Bridge 2. Samantala, ang exit ramp naman ay matatagpuan sa bahagi ng General Trias. Natapos na ang paglalagay ng steel deck para sa Expressway Bridge 3. Ngayon naman, silipin natin ang Kawit Interchange at ang magiging koneksyon nito papuntang Calac Sisiling.
Sa ngayon, clearing operations pa rin ang ginagawa para maihanda ang lugar sa susunod na phase, ang board piling. Ibig sabihin, malapit na rin ang major structural works para dito. At yan ang latest update sa Calax. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsubaybay sa aming bawat kwento, simula kalsada hanggang sa ere. Kasama nyo kami sa bawat yugto.